Yeah, hello po mga kapusong kolektor, ay papakita ko lang po ito ha. Ayan, ito po yung 3 piso na, ay 3 piso, 1 piso na Jose Rizal po. Ito po yung 1972 at 1974. Yan, papaliwanag ko lang para naman doon sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa bariyang ito. Madalas naman po ito nakikita natin, lalong-lalo sa mga Facebook, pinopost ng mga content creator. Kanya-kanya silang content tungkol sa mga lumang barya. Masaklap nga lang ay mali yung naibigay nila ng impormasyon, o talagang sinadya nilang gumawa ng mga content kahit mali para lang magkaka-content. Ngayon, papaliwanag po natin ito. Kahit paano ay makatulong naman tayo dun sa mga hindi pa talaga pamilyar sa ganong halaga. Kaya ito po mga kapusong kolektor, ito mga bariyang ito, o sa mga nakaabot nito, ito po ay na-demonetize noong 1998. So kung ako ay inabutan ko ito, dahil ito ay nagiging baon ko pa ito nung nag-aaral pa. So magandang piso to nung ako nagsimula ng mangulikta, na ito ay na-demonetize na. Paborito ko rin itong kolektahin. So yung iba ay nahihingi ko lang, yung iba ay na-arbor sa mga kaibigan, yung iba ay nakikita ko sa mga lumang alkansya, yung mga hindi na inabutan na ng na demonetize, so hindi na matatanggap pa. So marami ako nito dahil nga hilig ko rin ito. Namili pa ako nung ako nangungulikta na talaga, dahil ako bata pa nangungulikta na ako nito. So umabot sa akin ito ng mga mahigit 1,000. Pero yung iba ay naibenta ko rin dahil sobrang dami na. Sa common kasi ako nagsimula sa mga common coins. So ito pong bariyang ito ay common lang po ito, karaniwan. So circulation coin kung tawagin, dahil ito ay ginagamit natin noon sa pamimili, yung mga circulation coin. So ang circulation coin, pagka na demonetize yun, ay common lang yun. Wala po siyang additional value, collector's value. Dahil nga ay yun ay hindi naman sila silver, hindi rin mga rare yun. Hindi siya silver. Kaya ang mananatili siyang common kahit ito ay ma-demonetize na. Maliban lamang sa ngayon, may mga circulating pa tayo ngayon na ginagamit pa natin na nabibili ng mahal o mataas ang halaga, dahil ang naman doon, hinahanap na yung year. Oo, yung kakaunti lang ginawa ang Bangko Sentral ng year na yun. So magbubuo kasi ang mga kolektor na kagaya ng 10 piso na nagsimula ng 2000 hanggang 2017. So binubuo yan. So kailangan kumpleto ang year nun, from year 2000 hanggang 2017. So ang year na hinahanap doon, kagaya ng 2007 or 2009, yun mas mahal yun, totoong binibili yun ng mahal. Pero ito po ay mga common coins, ay hindi po talaga ito nabibili ng mahal, kagaya po nito, 1 piso na ito, 1972 at 1974. Dahil ito ay copper, nickel copper lang po ito. Ngayon ay aking ipapakita itong isang coin na Jose Rizal din. 1 piso din yan. Ayan yung nasa kaliwa. Yan po ay commemorative silver coin. Silver po yan. Ayan, magkakaiba naman siya dahil nakaharap sa kaliwa itong common coin na piso, at yung isa ay nakaharap yung silver coin, at ang yung nakalagay na letra diyan sa itaas ay magkaiba. Diba? Yun ay nakalagay dyan ay Jose Rizal Centennial 1861, 1961, National Hero. Yun po yung silver coin, commemorative. Yan ang mahal at nabibili talaga ng libo-libo yan. So ito ay common coins po ito. Yan, common. Itong likod medyo magkahawig pa sila. Yan yung likurang bahagi. Yan, ang nakalagay naman din sa ito, titingnan din natin din sa commemorative na silver, ay nakalagay niya yung Central Bank of the Philippines. Then 1 piso. Yan po yung detalye dyan nakalagay.
para di lang po malito yung mga bago. So yung silver coin na yan na commemorative, ayun ang mahal. So hindi po lahat ng old coin, mga lumang barya ay nabibili ng mahal. Opo, yung iba ay pang collection lang talaga, pwedeng itabi, pwede niyong itago para dun sa mga apo niyo sa darating na panahon. Oo, pero hindi lahat na sabihin natin na porket lumang barya yan, lumang pagkakakitaan na o nabibili ng mahal. Yung mga rare lang po at mga silver coin ang nabibili ng mahal. Pero itong mga common na mga circulation coin natin na na-demonetize na, pwede yang itago, pwede nating itabi yan. Kabahagi din naman yan ng kasaysayan. Pero napakarami kasi dahil nga circulation coin, maraming ginawa ang Bangko Sentral. Di kagaya sa mga silver commemorative, mga na limitado lamang. Kaya yun ay may mga collector's value talaga. Oo. Pero itong mga ito, kasama yun na yung ibang mga series. Ito kasi Filipino series to. Pati na yung mga English series, minsan napagkamalan din nila yun dahil may kahawig din nun, yung USPI. Dahil nga dun sa babaeng nakatayo na may hawak na maso, iba naman yun. Susunod ay ipapakita din natin yun. Minsan din ay ano nila doon sa mahal na silver coin. Pero yung English series na 50 centavos ay common din yun. Wala pong hindi po nabibili ng libo-libo yun. Kaya wag po tayong maniniwala doon sa mga peking mga kolektor na mga content creator dahil sila ay gumagawa lang sila ng content para lang magkakaroon ng mga views. Pero yun ay hindi totoo yung kanilang mga sinasabi. Okay po, yun lang po. Maraming salamat po at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.